Okay, welcome back mga kamista at magandang araw po sa inyong lahat. Magbabalik po ulit tayo sa ating channel, sa ating programa. Mag-uusap lamang po tayo, magkikwentuhan tungkol po dito sa nangyaring press conference sa lower house sa Kamara. At may nabanggit nga po dito si former police Congressman Acop, former police congressman Romeo Acop. So si Congressman Acop po kasi is party po siya ng prosecution. So ngayon po siya ay tinanong kung ano raw po ba ang magiging chance ng impeachment trial. Ano raw po ba magiging takbo nito at ito raw po ba ay matutuloy pa? Ang sagot naman po niya rito at katulad po ng sinabi rin ni Congresswoman Luistro na isang napakagaling po na abogado, matalino, bright Congresswoman, may future po ito na baka tumakbo na rin ito sa Senate sa mga darating na panahon. At marami pong nagtitiwala sa babaeng ito dahil po sa pagiging magaling na abogada at Congresswoman. At gayon din po, ito naman si Congressman Acop ay konting lang po, pahapyaw. Ito po si Congressman Acop ay very rin po ito. Is a very good personalities. Magaling po siyang bilang pulis. During his time, marami pong accomplishment. At during his time also as a congressman, a lot of accomplishment also. Very straightforward. At masasabi ko na he's a very good police, a former policeman, and a very good politician. So ngayon po mga kamista, nabanggit nga po at natanong po si Congressman Acop na isang reporter kahapon o kagabi yata ito, kung ano raw po ba ang kanyang pananaw sa nangyayaring impeachment. Ang sumagot po siya, natuloy pa rin po naman ang impeachment. Kagaya nga po na sinabi ko kanina lamang, sinabi rin po ni Congresswoman Luistro, tuloy pa rin ang impeachment. At sabi nga po ni Congressman Acop, kasi sa pagtatanong sa kanyang ito, ay meron po siyang pinagkumpara. Actually, nabanggit pa nga niya 17.5. Nagkamali lang po ng si Congressman Acop. It's 18.5 po yung naging boto. So ganito po, pakinggan po muna natin yung sinabi niya and then saka po tayo i-reserve po natin yung reaction natin after this. 70. Di ba? Now, kanina tinanong ninyo kung magkakaroon ba ng pag-asa kami dahil 17.5. Kami may pag-asa. You know why? During the ERAP impeachment trial, they have the numbers. Pero bakit nagbaliktad? Kasi nakita na yung ebidensya as the gentle lady from Batangas said, wala pang naipresenta na ebidensya. Siguro pag nakita na ng mga tao at saka yung mga senator judges yung mga pieces of evidence, baka magbago po ang isip nila. So, yun po yung ibig sabihin ng sinabi ni Congressman Dinky. I think that's my take. Marami pong salamat. Thank you po. Okay mga pamista. So, ayon nga po kay Congressman Acop, kasi matagal na itong politiko at nadaanan na rin po niya yung panahon na mayroong impeachment at yung po ang kauna-unahang impeachment na nangyari nga po itong kay former President Joseph Estrada. Sa pagkakabanggit nga po ni Congressman Acop, 17.5. Actually, nagkamali lang po siya doon sa numero, pero it's 18.5. 18 po yung kumampi kay BP Sara this time. At 5 lamang po yung hindi kumampi. Ngayon po, ang sabi ni Congressman Acop, noon po kasing panahon ng impeachment nitong si former Joseph Estrada, halos parehas lamang din naman po ang mga numero. May numero talaga si ERAP Estrada. Natatandaan ko po yan kasi I was in Ortigas at that time, yung Senate na yan, na nagtatrabaho ako noon.
sa Ortigas at sinusubaybayan namin yung impeachment trial ni Joseph Estrada. At noon po ay marami rin pong kampi, marami din po talagang mga senador na kaalyado ni Joseph Estrada. So talagang nawawalan din po ng pag-asa ang mga tao noon na makukonvict nga itong si Joseph Estrada dahil majority po nung kanyang ng Senate noon is hawak ni former President Estrada. Talaga pong maraming nakapag-iisip na o nakapagsasabi na ma-acquit si Joseph Estrada noong mga panahon na yan. Pero nabaligtad po yung pangyayari nung magsimula ang trial kasi doon na nga po unti-unting naglabasan yung mga ebidensya. Ebidensya na lalong nagdiin kay Joseph Estrada. At ito nga po ay humantong sa kusa niyang, sa pag-alis niya dahil nagkaroon po ng people power na naman laban sa kanya noon. At ang nangyari nga po noon ay bubuksan sana yung envelope, yung second envelope na pinakaiintay-intay ng mamamayan na buksan para doon malaman kung ano pa yung pinakamabigat na ebidensya. Pero hindi po nangyari hindi nabuksan ang second envelope at nagkaroon ng nag-walk out po ang mga tao. Nag-walk out po yung mga judges noon dahil nga daw po ayaw pabuksan. Kasi majority ayaw eh. So ngayon po ang nangyari, nag-walk out yung mga tao. Nung mag-walk out yung mga tao, naglabasan na rin lahat ng mga tao. At tawag dito, ang nangyari po, nagkaroon na ng another EDSA na siyang nagpaalis naman at nagpatalsik kay Joseph Estrada. So yun po yung mga time, kung maaalala ninyo, yun din po ang unang pagtatraidor na ginawa ni Bong Revilla sa kanyang ninong. Kung matatandaan po ninyo, tinawag pa nga ni Bong Revilla na, "Ninong, parang awa nyo na, maawa po kayo sa mamamayang Pilipino. Bumaba na po kayo." Umiiyak-iyak pa nun si Bong Revilla, kung matatandaan nyo. So, mga kamista, ito po yung basihan o sinasabi ni Congressman Acop na merong chance. There is a chance to win the impeachment. Bakit? Kasi po hindi pa naman talaga nailalabas yung mga evidence na hinanda ng lower house ng mga prosecutor. Sa ngayon po kasi speculation pa ho lahat eh. Ang nangyayari po, nanghuhula pa ang mga tao. Ano ba talaga yung ebidensya? Nasaan ang ebidensya? At itong mga senator judges na kakampi o kumakampi dito po sa side ni PP Sara, wala pa naman po sila nakikitang ebidensya. Although alam po naman natin na marami sa kanila talaga, with or without the evidence, without seeing it or without reading it, alam naman natin na ang kanilang posisyon. They will still support BP Sara. Yun lang naman po yun eh. Kaya nga po, itong sinasabi ni Congressman Acop, there is a big chance to win the impeachment because once na matuloy ito, gugulong na ang proseso, magsisimula na po na basahin, ipakita ang lahat ng mga ebidensya. Mga tao, natatayong testigo tungkol sa mga nawawalang pera. So, sabi nga mga kamista, the Vice President is innocent until proven guilty. So, ito lang ang sa akin. Sana binigyan na lang ng pagkakataon talaga nitong mga senador na ito, ha? Kung ako sa kanila, para hindi na lang nagkakagulo. Kasi po sa ngayon talaga, napakagulo. Maraming tao ang naguguluhan sa nangyari, lalo na kung hindi talaga sila nagbabasa or nakikinig sa mga tamang impormasyon tungkol sa batas, tungkol sa Constitution, tungkol sa mandato ng mga senador. Lagi ko po sinasabi, there is no way na ibalik ang impeachment complaint. Kauna-unahang nangyari po ito. Labag po sa batas yun. Marami na pong nagsasabi. Hindi po ako nagmamarunong. Ito lamang po ibinabase ko doon sa mga opinion at sinabi ng mga justices na nagsalita at mga lawyer. So ngayon po, maraming mga senador na
nagkaisa, lalo na tong si Tolentino, si Bato. Malinaw naman po talaga yung motive nila. They just want to kill the impeachment. Ayaw talaga lang palusutin ang impeachment dahil po ang kinatatakutan po talaga, ang pinakamalaking kinatatakutan talaga nitong kampo ni BP Sara ay yung maglabasan ng ebidensya. Because the evidence will show everything. And that is the biggest secret na ayaw nilang kumalat. Dahil posible po na yung sarili nilang kaalyado at mga mamamayan na kumakampi kay BP Sara, na ayaw na hanggang ngayon nabubulag-bulagan sila, nananatili lamang sila na gusto dami si BP, pero siguro pag lumabas ang ebidensya ay marami po sa kanila ang matatauhan. At bukod pa roon, yung mga taong galit dahil gusto nila talagang maumpisa ng impeachment, mas lalo pa po itong magagalit. Oras na madinig at makita nila ang mga ebidensya dahil it will make them more angry. That's one thing for sure. Sana po paikutin ang batas ng tama. Yun lamang po sana ang ginawa ng tao dito, ng mga senators. Kasi kung mas maganda pa nga niya, ginampanan na lamang po nila kaagad na sila ay maging judges ngayon. Sinimulan na sana nila kahit kahapon o kahit ngayong araw na to. Dingkin na nila. Ngayon, kasi mas mabuti pa yung dininig na nila, and then in the end, total, kaalyado talaga, hindi maiiwasan. Katulad po ni Ronald Bato, his loyalty is more than 1,000% na talagang kay BP Duterte yan. Kahit anong mangyari, die, sigurado yan. Kay BP Sara yan. So sana, pinaikot nila, pinatakbo nila ang batas. O sige, dinggin na lamang natin to para mapagbigyan ng taong bayan, para kumalma. And then, in the end, may ebidensya o wala, wala tayong magagawa kung hindi pa rin nagbago ang isip nila kahit na nandididilat na yung ebidensya sa harapan nila at pilitin pa rin nilang i-acquit si BP Sara. At least, for me, mga kamista, at least, pag dumating yung time na yon, alam na lamang natin gumulong ang batas, gumulong ang sistema, pero at least nasa judges ang magiging problema na lang. Hindi yung katulad ngayon na nangyayari, nagugulo. Maraming naguguluhan. Hindi kagaya nung sinimulan nila, and then malalaman na natin in the end, inakwit na lang kung sino at kung sino-sino senador para sa susunod na eleksyon, alam nyo na ang gagawin nyo. So mga kamista, hanggang dito po na lamang at paki-comment na lamang po kung may kulang pa. Don't forget to like and share at hanggang sa susunod na vlog po natin. Tandaan po ninyo mabuti pagka ang ganitong sitwasyon, lagi po nating tatandaan. Kahit aling gobyerno, kahit sinong gobyerno yan, against man tayo sa kanila o hindi. Pag may ginawa po silang mabuti, purihin po natin yun. Once they did a good thing para sa ikabubuti ng tao, purihin po natin. Once they did a good thing na nagpapaunlad at nagpapaganda ng buhay ng Pilipino, purihin po natin yun. Pero kung may ginagawa rin po namang mali, wag po tayong magbulag-bulagan. Dapat po natin punahin. Kasi pag pinunan natin sila, that is the only time that they will know na the eyes of the people are on them. Na hindi sila po pwedeng gumawa ng mga kalokohan. Kailangan po maging tayo. Hindi po dapat tayo maging panatiko ng isang tao lamang. Dapat tayo bilang Pilipino maging kumbaga adjustable. Pupurihin natin ang kahit na sinong gumagawa ng tama. At purihin din at punahin din natin ang mga politiko na gumagawa ng mali. Huwag po tayong tumingin sa kaalyado-kaalyado. Huwag po tayong tumingin sa mga tawag dito dahil kasi gito kami, dito lang ako kahit na anong mangyari. Basta paninindigan ko, tama o mali. Mali po 'yun. Kailangan ang tama lamang ang lagi natin tignan at kung may mali, punahin natin para po may karoon ng pagbabago. Kasi pag ang mga mali kinukonsinti natin, tatakbo ang panahon, lahat ng mali nagiging tama na.
Okay mga kamista, maraming salamat po. Magandang araw po sa kanilang lahat. At lagi po nating tatandaan, mabuhay po tayo ng matiwasay at may pagmamahal sa isa't isa. Salamat po.